Pinalayas niyo ako na parang asong ulol sa sarili kong tahanan. Habang nagdiriwang si Valeria sa perang ninakaw niya, nakaluhod ako sa malamig na putikan. Tinawag akong traidor ng mismong mga taong pinag-alayan ko ng buhay. At si Zandro, ang lalaking inakala kong pahinga ko, tinalikuran ako ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang lihim na dudurog sa kaharian nila. Babangon ako. Handa na ba silang lumuhod? Wala kang kwentang ampon. Palamunin, utang na loob mo sa pamilyang ito ang mismong hininga mo. Tapos hindi mo matapos ang kapiranggot na telang iyan. Kung hindi ka pinulot ng kapatid ko sa basurahan, baka matagal ka nang inuuod sa lansangan. At ngayon, nagmamarunong ka, buhay ka dahil sa amin talaya. Huwag mong kalilimutan iyan. Ang mga salitang iyon ay tila matatalim na patalim na humihiwa sa hangin. Subalit hindi man lang nag-angat ng tingin si Talaya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lumang gasera, patuloy ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pag-ayos ng napakanipis na hibla ng pinya sa sinaunang silyar. Ang kanyang mga daliri ay nagdurugo na, binalot ng maninipis na hiwa mula sa matatalas na hibla ng pinya, subalit kailangan niyang tapusin ang telang ito. Ito ang huling pag-asa para may maiuwing bigas ang mga pamilya ng manghahabi sa Hacienda Corazon bago sumapit ang linggo. Ang kanyang ginagawa ay isang tahimik na pag-aalay ng sarili, subalit sa paningin ni Doña Valeria, isa lamang siyang aliping walang silbi na pwedeng tapakan anumang oras. Isang masikip na buhol ang namuo sa lalamunan ni Talaya. Tila namamanhid ang kanyang mga binti hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Ngunit pinilit niyang lunukin ang pait na umaakyat sa kanyang dibdib. Sanay na siya sa laso ng mga salita ng kanyang tiyahin. Ang amoy ng lumang kahoy at maasim na katas ng pinya sa talyer ay nahaluan ng matapang at mamahaling pabango ni Valeria. Isang amoy na laging nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit. Isang marahas na paghila ang biglang naganap. Hinablot ni Valeria ang dulo ng hinabing tela. Muntik nang mapunit ang pinaghirapan ni Talaya ng 3 araw at 3 gabi na walang tulog. Tiningnan ng matanda ang dalaga ng may matinding pandidiri, habang ang mga mata nito ay nag-aapoy sa kasakiman at pagmamataas. Mariing ipinikit ni Talaya ang kanyang mga mata. Lihim na hinaplos ng kanyang hinlalaki ang isang lumang peklat sa kanyang pulso. Ito ang naging tahimik na kanlungan ng kanyang mga pighati. Isang munting paalala na ang lahat ng pananakit na ito ay titiisin niya alang-alang sa pangakong binitiwan niya sa yumaong ina-inahan na si Señora Rosario. Bago pa man makasagot si Talaya, isang mabigat na tunog ng paghinto ng makina ng sasakyan ang yumanig sa labas ng lumang pagawaan. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng isang marangyang sasakyan ay pumasok sa mga siwang ng kahoy na dingding, nagbibigay ng kakaibang anino sa loob ng talyer. Mula sa madilim na sulok, nakita ni Talaya ang marahan at takot na panginginig ni Manang Fe. Nabitawan ng matandang tagapagsilbi ang hawak na bandehang kahoy. Bumagsak iyon sa sahig, lumikha ng isang mabigat na kalabog na biglang nagpatahimik sa buong paligid. Mayroong malalim na takot sa mga mata ng matanda habang nakatingin sa labas, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na kasuotan ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng awtoridad. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay dumurog sa tuyot na lupa ng asyenda. Si Zandro, ang nawalay na apo, ang batang pinalayas sa gitna ng unos at pinaratangang magnanakaw kasama ang kanyang ina, ngayon ay nagbalik bilang isang malamig at walang awang bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay tila yelo na nagmamasid sa sira-sirang bubungan ng pagawaan at sa mga habing unti-unting nakayuko sa labis na takot. Wala ni isang hibla ng awa sa kanyang mukha. Tanging matinding puot ang nag-aalab sa kanyang dibdib, isang puot na matagal na niyang inalagaan sa loob ng maraming taon
upang lipulin ang lugar na pumatay sa kanyang ina. Pumasok si Sandro sa loob ng talyer. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Lumapit siya kay Talaya. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang nagbabadyang panganib na nagpatayo sa mga balahibo ng dalaga. Walang anumang pagbati, padarag niyang itinapon ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa ibabaw ng lumang silyar. Kumalat ang mga papel, sapat upang magulo ang mga delikadong hiblang pinaghirapan ng dalaga. Tiningnan niya si Talaya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghahamak at pagkadiri. Tila ba isa itong insekto na madaling tapakan. Ikaw ba ang ampon na nagkukunwaring tagapagmana? Malamig na tanong ni Sandro. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, nagdadala ng panginginig sa gulugod ng sino mang makarinig. Hindi makapagsalita si Talaya. Ang bigat ng sitwasyon ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinahanap ang boses niya, ngunit natuyo ang kanyang lalamunan. Paano niya ipagtatanggol ang asyenda mula sa isang taong ang tanging nais ay paghihiganti? Unti-unting yumuko si Sandro. Inilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman ni Talaya ang init ng kanyang paghinga sa gilid ng kanyang tainga. Ang bawat salita nito ay tila isang sumpa na bumaon sa kanyang isipan. Babawiin ko ang lahat, Talaya, pati ang hininga ng asyendang ito. Naiwan si Talaya na nakatayo, nag-iisa sa gitna ng malamig na hangin na patuloy na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Kakayanin ba niyang iligtas ang pangarap ng kanyang ina-inahan? O ito na ang simula ng kanyang sariling pagkawasak? Kinaumagahan, nagbago ang ihip ng hangin sa Hacienda Corazon. Wala na ang nanlilisik na mga mata ni Sandro na nagbabadya ng pagwasak. Sa halip, lumapit siya kay Talaya na abala sa pag-aayos ng mga sinulid sa lumang silyar. Ang kanyang boses ay kalmado, malayo sa halimaw na nakita ng dalaga kagabi. Nais daw niyang matuto kung paano maghabi upang maunawaan ang halaga ng pamanang nais niyang sirain. Hindi agad naniwala si Talaya, subalit wala siyang lakas upang tanggihan ang hinihingi ng lalaking may hawak ng titulo ng lupa. Habang itinuturo ng dalaga kung paano idaan ang maselang hibla ng pinya, sinadya ni Sandro na ipatong ang kanyang malapad at mainit na kamay sa ibabaw ng nanginginig na mga daliri ni Talaya. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa balat ng dalaga. Naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib na tila isang ibong nais makawala sa rehas. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay at iniwas ang kanyang paningin. Pilit itinatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Bagaman pilit na itinataboy ni Talaya ang kalituhan sa kanyang isipan, unti-unting nadudurog ang pader na kanyang itinayo. Nang kinahapunan, napadaan siya sa silong ng malaking punong mangga at natigilan sa kanyang nakita. Si Sandro, ang kinatatakutang bilyonaryo, ay nakaupo sa tuyong lupa habang pinalilibutan ng mga anak ng mga manghahabi. Matiyagan itong inaayos ang isang sirang laruang kahoy ng isang paslit. May isang malambot at totoong nangiti sa mga labi ng binata, isang ngiting nagpabura sa anino ng kanyang galit. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Talaya hindi ang isang kalaban, kundi isang lalaking nangungulila rin sa yakap ng isang pamilya. Sa kabilang banda, sa isang madilim na sulok ng asyenda kung saan hindi umaabot ang liwanag ng mga poste, lihim na nagkita si Valeria at ang kanyang anak na si Lucas. Ang binata ay balisa, panay ang paling ng ulo dahil sa takot sa mga sindikatong naghahanap sa kanya upang singilin ang kanyang malaking utang sa sugal. Hinawakan ni Valeria ang braso ng anak at nangakong malapit na nilang maibenta ang lupa sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap na puno ng kasakiman, pabulong na nabanggit ni Lucas ang tungkol sa isang blangkong papel na may pirma ni Talaya na itinatago ng kanyang ina. Isang madilim at nakakikilabot na ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria
habang sinisiguro sa anak na hawak niya sa leeg ang kapalaran ng buong asyenda at lalo na ang buhay ng ampon na si Talaya. Walang babala nang bumagsak ang isang malakas at mabigat na ulan mula sa makulimlim na kalangitan. Nagkukumahog si Talaya na isalba ang mga basket na naglalaman ng maselang hibla ng pinya upang hindi masira ang kanilang pinaghirapan. Biglang sumulpot si Sandro mula sa kung saan. Gamit ang kanyang malapad na likuran, sinalag ng binata ang hampas ng ulan upang hindi mabasa ang dalaga at ang mga hibla. Ang kanyang mamahaling puting damit ay basang-basa at nabahiran ng putik, subalit wala siyang pakialam. Ang tanging siniguro niya ay ang kaligtasan ng mga basket ni Talaya. Sumilong sila sa ilalim ng makitid na bubungan ng lumang talyer. Magkalapit ang kanilang mga balikat, ramdam ang init ng bawat isa sa gitna ng malamig na ihip ng hangin. Sa siwang ng katahimikan at lamig ng ulan, walang malay na nabuksan ni Sandro ang sugat ng kanyang nakaraan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong ina na si Carmela, kung paano sila naglakad sa gitna ng bagyo nang palayasin sila ng kanyang lola na walang dalang anuman kundi ang damit sa kanilang katawan. Isang malalim na awa ang naramdaman ni Talaya. Walang pag-aalinlangan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luhang humalo sa ulan sa pisngi ng binata. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri, sa mukha ni Sandro, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Pagsapit ng gabi, naiwan si Talaya na nakayuko at nakatulog sa harap ng silyar dahil sa labis na pagod. Mula sa pintuan, tahimik siyang pinagmasdan ni Sandro. Ang tibok ng puso ng binata ay nagbabadya ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon at hindi niya planong maramdaman muli. Inihakbang niya ang kanyang paa, palapit sa dalaga na mahimbing na natutulog. Inangat niya ang kanyang kamay, nais sanang haplusin ang takas na buhok na tumatakip sa maamong mukha ni Talaya. Subalit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, bigla siyang napahinto na parang napaso. Naikuyom niya ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, habang ang dibdib ay sumisikip sa matinding konsensya. Tama na, Sandro, bulong niya sa sarili, puno ng pag-uusig at matinding dusa. Niloloko mo lang siya. Sa labas, isang mabigat na patak ng ulan ang dahan-dahang dumausdos mula sa dulo ng isang matulis na dahon ng pinya, bumagsak sa lupang uhaw sa katotohanan. Isang masiglang hangin ang umihip sa Hacienda Corazon kinagabihan, nagdadala ng amoy ng nilutong kakanin at inihaw na karne. Puno ng makukulay na banderitas ang maliit na plaza ng asyenda para sa isang simpleng kapistahan ng mga manghahabi. Sa gitna ng kasiyahan, isang tanawin ang nagpatigil sa lahat. Ang bilyonaryong si Sandro, na dati kinatatakutan at iniiwasan ng lahat, ay naghubad ng kanyang formal na kasuotan at naiwan lamang sa isang simpleng puting polo. Nakangiti siyang nag-alok ng kamay kay Talaya sa gitna ng liwanag ng mga nakasabit na parol. Kahit nag-aalangan at pinamumulahan ng pisngi, tinanggap ng dalaga ang kanyang kamay. Sumayaw sila sa saliw ng tradisyonal na tugtugin. Ang kanilang mga galaw ay tila magkasanib na tula. Sa bawat pag-ikot at paghakbang, unti-unting nalusaw ang pader sa pagitan nila. Pinapalitan ng isang dalisay na pagtingin na sinaksihan ng buong komunidad na labis na namangha. Nang lumalim ang gabi at unti-unting humupa ang ingay ng kapistahan, naglakad ang dalawa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Malayo sa mapanuring mga mata, ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang kuskos ng mga dahon ng pinya na sinasayaw ng hangin. Napansin ni Sandro ang maliliit na hiwa sa mga daliri ni Talaya dahil sa maghapong paghahabi. Marahan niyang inabot ang kamay ng dalaga. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na bandaid at maingat na idinikit ito sa nagdurugong balat. Ang kanyang paghawak ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang diamante sa buong mundo. Matapos ay idinampi niya ang kanyang mga labi sa likod ng palad ni Talaya. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi purong paggalang at pagsamba.
Inangat ni Sandro ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Talaya na nangingilid ang luha dahil sa hindi pamilyar na kaligayahan. Inilapit ng binata ang kanyang muka at marahang ipinagdikit ang kanilang mga noo. Ang init ng kanilang mga hininga ay nagsanib. Sa madilim na gabing iyon, bumitiw ng isang seryosong sumpa si Sandro na poprotektahan niya si Talaya at ang asyenda. Kahit patalikuran niya ang kanyang sariling plano. Naniwala si Talaya, ibinigay ang buo niyang tiwala at puso sa lalaking nasa kanyang harapan. Pagsapit ng umaga, isang bagong pag-asa ang sumilay kasabay ng pagsikat ng araw. Sa loob ng opisina ng asyenda, hawak ni Sandro ang telepono. Mariin at buo ang kanyang boses habang kinakausap ang kanyang abogado sa Maynila. Inutos niyang itigil ang lahat ng plano para sa kasino at ipawalang bisa ang kontrata ng pagpapagiba. Pinili niya ang pag-ibig kaysa sa puot na matagal nang lumalason sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya alam, mula sa siwang ng pinto sa ikalawang palapag, matalim na nakamasid si Valeria. Ang labi ng matanda ay kumurba sa isang napakasamang nangiti nang marinig ang usapan. Nang ibaba ni Sandro ang telepono, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo si Valeria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang mapanganib na tagumpay. Sa kamay ng matanda ay isang luma at kinalawang na voice recorder na mahigpit nitong hawak. Sigurado ka ba sa babaeng yan, pamangkin? Malamig at puno ng lason na tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila ahas na gumagapang sa katahimikan ng silid. Ang napakasamang ngiti sa labi ni Valeria ay tila isang anino na handang lumamon sa nag-iisang liwanag ng pag-asa na kapapasok pa lamang sa buhay ni Sandro. Ipinindot ni Valeria ang buton sa kinalawang na recorder at sa gitna ng katahimikan ng silid, umalingaw-ngaw ang boses ni Talaya. Isang boses na tila malamig na yelo na pumatay sa nagbabagang apoy sa puso ni Sandro. Gagamitin ko lang ang uto-utong Sandro na yan para makuha ang pera. Akala ba niya ay totoo ang pag-ibig ko? Isang munting drama lang at sa akin na ang buong asyenda. Ang mga salitang iyon, na bunga ng malinis na paggupit at pagtatapi-tapi ni Valeria, ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Sandro. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay puno ng pagmamahal, ay unti-unting nanginig at naikuyom. Ang anino ng pagkakanulo mula sa kanyang kabataan ay muling lumitaw, mas madilim at mas masakit. Ang tiwalang kakabigay pa lamang niya kay Talaya ay gumuho, naging abo na tinangay ng hangin ng puot. Tumingin siya kay Valeria na ang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng awa, isang mapanganib na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang bait. Sa kabilang bahagi ng asyenda, sa gitna ng talyer na puno ng amoy ng sariwang hibla, hindi alam ni Talaya ang nagbabadyang unos. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Valeria. Kasunod ang kanyang anak na si Lucas at ang isang pangkat ng mga manghahabi na tila naguguluhan. Sa gitna ng lahat, itinaas ni Valeria ang isang pirasong papel. Ang puting papel na may pirma ni Talaya na nakuha niya sa pamamagitan ng pandaraya noong nakaraang buwan. Tingnan ninyo ang babaeng pinagkakatiwalaan ninyo. Sigaw ni Valeria. Ang boses ay puno ng galit na tila nakakahawa. Ibinenta na ni Talaya ang ating lupain. Pinirmahan na niya ang kontrata ng pagpapagiba kapalit ng malaking halaga. Traidor siya! Ang mga manghahabi na karamihan ay matatanda at madaling maniwala sa sabi-sabi ay nagsimulang magbulungan. Ang pasasalamat na nadama nila kay Talaya kanina ay napalitan ng matinding galit. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga ay naging mapanghusga. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Tinatawag siyang walang utang na loob at magnanakaw. Ang bawat salita nila ay tila mga bato na ibinabato sa puso ng dalaga. Naguguluhan, nanginginig,
at puno ng takot, pilit na lumapit si Talaya kay Valeria upang tignan ang papel. Ngunit padarag siyang itinulak ni Lucas. Binuhat ng mga tao ang kanilang mga gamit at nagsimulang palibutan si Talaya. Ang ilan ay nagtatapon ng mga basurang hibla sa kanyang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naisip ni Talaya ay ang lalaking nangako sa kanya ng kaligtasan. Pilit siyang kumawala sa kumpol ng mga tao na darapa sa putikan habang tumatakbo patungo sa mansyon upang hanapin si Zandro. "Zandro! Zandro! Makinig ka sa akin!" Sigaw niya. Ang boses ay halos mapos sa pag-iyak habang binubuksan niya ang pinto ng opisina. Ngunit ang lalaking bumungad sa kanya ay hindi na ang Zandro na humalik sa kanyang kamay kagabi. Nakatayo ito sa gitna ng silid. Ang mga mata ay walang anumang emosyon kundi purong pagkamuhi. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila naging kasing talim ng patalim. Hindi pa man nakakalapit si Talaya, ang boses ni Zandro ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpatigil sa kanyang mundo. "Umalis ka sa pamamahay ko, magnanakaw," malamig na utos ni Zandro. Ang bawat pantig ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng dalaga. Napahawak si Talaya sa gilid ng pinto. Ang kanyang tuhod ay nanghihina. Sa labas, ang langit na kanina ay maaliwalas ay biglang nagdilim at isang malakas na kulog ang yumanig sa buong Hacienda Corazon, hudyat ng pagdating ng isang tadhana. Tadhana na walang sinumang makakatakas. "Wala akong pakialam sa mga luha mo, Talaya." Ang bawat patak niyan ay tila lason na mas lalong nagpapadumi sa paningin ko sa'yo. "Umalis ka na bago ko pa makalimutang babae ka at bago ko pa magawang kaladkarin ka palabas ng asyendang ito." Tumigil ang mundo ni Talaya sa bawat salitang binitawan ni Zandro. Ang kanyang mga kamay na kanina lamang ay mahigpit na nakahawak sa isang malinis at bagong labang damit ni Zandro na dinala niya sana bilang tanda ng pag-aalaga ay unti-unting nanghina. Binitawan ni Zandro ang damit na yon. Panoorin ni Talaya kung paanong ang puting tela ay dahan-dahang bumagsak sa maduming sahig ng opisina. Tila ba ang mismong dangal at puso niya ang tinatapak-tapakan ng lalaking minahal niya. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mula sa dulo ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga binti na tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot at puno ng tinik. Hindi siya makahinga. Hindi siya makasigaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib mula sa loob. Mula sa anino ng pintuan, sumulpot ang mukha ni Valeria. Mayroong isang nakapangingilabot na ngiti sa mga labi ng matanda habang masusing pinapanood ang pagkawasak ng dalaga. Lumapit si Valeria kay Zandro at hinawakan ang balikat nito. Isang kilos na nagpapakita ng huwad na pag-aalaga habang ang mga mata ay nakapako kay Talaya na puno ng pananalo. "Hayaan mo na siya, Zandro. Ganyan talaga ang mga taong walang pinag-aralan at makuha lang sa kalsada. Walang utang na loob. Akala mo ay tupa. Iyon pala ay isang ahas na naghihintay lang ng pagkakataon na tuklawin ka." Bulong ni Valeria, sapat na malakas upang marinig ni Talaya at magsilbing 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Lumabas si Talaya mula sa mansyon na tila isang aninong nawawalan na ng buhay. Ngunit ang kalbaryo niya ay hindi pa natatapos doon. Nang makarating siya sa maliit na kubong naging tahanan niya, nakita niya ang isang tanawing mas lalong nagpadurog sa kanyang natitirang lakas. Ang mga manghahabi, ang mga taong tinuring niyang pamilya, ang mga taong pinagpuyatan niyang gawa ng paraan para may makain, ay abala sa pagtatapon ng kanyang mga gamit sa labas. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga kagamitan sa paghahabi, lahat ay itinambak sa putikan habang ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos ng malakas. "Traidor, umalis ka na rito. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw na tulad mo."
Sigaw ng isang matandang manghahabi na dati ay buong sinta niyang inalagaan noong may sakit ito. Sinubukan ni Talaya na lapitan ang kanyang lumang kahon na naglalaman ng mga alaala ni Senyora Rosario. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang marahas na sipa mula kay Lucas ang nagpatalsik sa kahon sa malayo. Nagkalat ang mga larawan at lihim sa putikan. Nang sumubok siyang lumaban at kunin ang mga ito, muling tumama ang paa ni Lucas sa kanyang balikat. Dahilan upang bumagsak ang dalaga sa malamig at malagkit na lupa. Wala ni isa sa mga nanonood ang gumalaw upang tulungan siya. Ang katahimikan ng kanilang pagtalikod ay mas masakit pa kaysa sa bawat hampas ng ulan sa kanyang balat. Tumayo si Talaya, basang-basa, marumi, at punong-puno ng sugat. Naglakad siya palayo. Sa Hacienda Corazon nang walang tsinelas, ang bawat hakbang sa matatalas na bato at putik ay tila hindi na niya nararamdaman dahil sa higit na sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nawala siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang paningin ay lumalabo dahil sa luha at matinding lagnat na unti-unting gumagapi sa kanyang katawan. Gumuho siya sa gilid ng isang masukal na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili, pilit na humahanap ng init na matagal nang nawala. Isang matalim na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na tunog ng pagpreno ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matangkad na lalaking may puting buhok, ngunit may matikas na tindig ang bumaba mula sa sasakyan. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Si Kapitan Berting. Lumapit ang punong barangay sa dalaga. Ang kanyang mukha na dati ay laging seryoso at matigas ay napalitan ng matinding awa nang makilala ang babaeng nakahandusay sa putikan. Diyos ko, Talaya, anong ginawa nila sa iyo, anak? Ang tanging nasabi ng matanda habang dahan-dahan niyang binuhat ang dalaga mula sa kawalan. Isang huling katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Talaya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng tapat sa gitna ng mga pusong puno ng kasinungalingan? Isang buwan na ang lumipas, subalit ang mga sugat sa puso ni Talaya ay tila mga sariwang hiwa pa rin na tumitibok sa bawat paghinga. Nanatili siyang nakatira sa maliit na silid sa likod ng bahay ni Kapitan Berting. Ang dating masayahin at masipag na dalaga ay naging isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo, kung saan natatanaw ang mga bundok na nakapalibot sa Hacienda Corazon. Ang kanyang mga mata, na dati ay kasing ningning ng mga bituin, ay naging maputla at puno ng isang malalim na katahimikan. Sa tuwing dadaan si Kapitan Berting upang maghatid ng pagkain, tanging isang mahinang pasasalamat lamang ang namumutawi sa kanyang mga labi bago muling bumalik sa kanyang sariling mundo ng pighati. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng asyenda, ang tagumpay ni Valeria ay tila isang hungkag na katuwaan. Kahit nakuha na nila ang kontrol sa lupain, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Si Zandro ay naging isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Gabi-gabi siyang nakikita na may hawak na baso ng alak, nakatingin sa kawalan, habang ang galit na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buhay, ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng hangin na dumadaing sa labas, tila boses ni Talaya ang kanyang naririnig na humihingi ng katarungan. Si Valeria naman at si Lucas ay abala na sa pakikipag-usap sa mga dayuhang negosyante. Mabilis na tinataltal ang mga gamit at kagamitan sa talyer upang ihanda ang lugar para sa gagawing sementeryo ng kanilang mga pangarap, ang Songbak. Isang gabi, sa gitna ng malalim na katahimikan, isang alaala ang biglang gumising sa diwa ni Talaya. Naalala niya ang mga huling salita ni Senyora Rosario bago ito pumanaw tungkol sa isang lihim na nakatago sa mismong puso ng asyenda. Isang malakas na udyok ang nagtulak sa kanya na bumalik sa talyer bago pa ito tuluyang gibain sa susunod na araw.
Sa tulong ng kadiliman ng gabi, lumingid si Talaya patungo sa lumang paggawaan. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay bumati sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdadala ng luha. Nilapitan niya ang kanyang lumang silyar, ang silyar na itinuring niyang matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang kanyang sinabi sa gitna ng lagnat noong unang gabi niya sa bahay ni Kapitan Berting na ang lihim ay nasa loob ng kahoy. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, hinaplos niya ang bawat sulok ng selyar hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagi ng kahoy na bahagyang umaangat. Sa isang madiing pagtulak, isang maliit na bahagi ng silyar ang bumukas, naglalantad ng isang lihim na lagayan na hindi alam ng sino man. Sa loob nito ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nara, binalot sa isang kupas na telang pelus. Ang bawat tibok ng puso ni Talaya ay tila naririnig sa buong silid habang dahan-dahan niyang inilalabas ang kahon. Sa tabi nito ay may isang lumang kwintas na pilak na may palawit na hugis krus, isang kwintas na pambata na tila pamilyar sa kanyang paningin, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Dinala ni Talaya ang kahon pabalik sa kanyang silid sa bahay ni Kapitan Berting. Pagdating niya, nakita niya ang isang mainit na mangkok ng lugaw sa ibabaw ng kanyang mesa na may kasamang maikling sulat mula sa matandang kapitan. Laban lang, anak, ang nakasulat doon. Ang simpleng kabutihang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na buksan ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang diary na may balat na tila gawa sa tunay na katad o vang na ang mga pahina sa katagalan ng panahon. Nang buksan ni Talaya ang unang pahina, ang sulat kamay ni Senyora Rosario ang bumungad sa kanya. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang sigaw mula sa kabilang buhay na nagpabago sa takbo ng kanyang dugo. Sa sino mang makakabasa nito, patawarin niyo ako. Si Valeria ang tunay na demonyo. Napatakip ng bibig si Talaya habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang lihim na hawak niya ngayon ay hindi lamang magliligtas sa asyenda, kundi maaari ring maging mitya ng isang katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa Hacienda Corazon. Sa ilalim ng malungkot at gumagalaw na liwanag ng gasera, tila bawat salitang nakasulat sa lumang diary ay isang mitya na nagpapasiklab sa natutulog na damdamin ni Talaya. Ang mga pahina ay puno ng pagsisisi ni Senyora Rosario. Isinalaysay doon kung paanong ang inggit ni Valeria ay naging isang madilim na balak. Ang pagpuslit ng isang mamahaling kwintas sa bag ni Carmela, ang ina ni Sandro, upang palabasin itong magnanakaw. Nabasa ni Talaya ang tungkol sa gabing pinalayas ang mag-ina sa gitna ng unos, habang si Valeria ay lihim na nagtatawanan sa isang sulok. Ang bawat pangungusap ay tila isang mariing pako na bumaon sa puso ni Talaya, lalo na nang mabasa niya na ang dahilan kung bakit siya inalagaan at sinanay ni Rosario ay upang maging katuwang at tagapagligtas ni Sandro sa sandaling magbalik ito. Isang matinding hapdi ang gumapang sa dibdib ni Talaya. Napahikbi siya, hindi dahil sa sarili niyang sakit, kundi dahil sa lalaking tinawag niyang kaaway. Napagtanto niya na ang galit ni Sandro ay hindi bunga ng kasamaan, kundi ng isang napakalalim na sugat na idinulot ng mismong kadugo nito. Sa bawat patak ng kanyang luha na nagpapalabo sa tinta ng diary, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Ang takot na bumabalot sa kanya sa loob ng isang buwan ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang puot laban sa kawalang katarungan. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunurang ampon. Siya na ngayon ang tagahawak ng katotohanang magpapalaya sa asyenda. Kinabukasan, sa tulong ni Kapitan Berting, isang lihim na pagkikita ang naganap sa likod ng lumang kapilya ng baryo. Naroon si Manang Fe, ang matandang tagapagsilbi na tila mas lalong tumanda at nanghina sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Panay ang lingon sa paligid
dahil sa takot na baka may nakakakita sa kanya. Nang iabot ni Talaya ang diary, tila nakakita ng isang sumpa ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na umiiwas ng tingin. Manang Fe, kailangan namin ng iyong boses. Hindi lang ito para sa akin. Para ito kay Zandro at sa alaala ni Senyora Rosario. Pagsusumamo ni Talaya, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-asa. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa tuyot na labi ni Manang Fe bago siya tuluyang bumigay. Sa gitna ng mahinang pag-iyak, inamin niya ang lahat. Sinabi niya kung paano siya tinakot ni Valeria na papatayin ang kanyang tanging apo kung magsasabi siya ng totoo. Ngunit hindi lang yon ang dala ni Manang Fe. Mula sa kanyang malapad na bulsa, inilabas niya ang isang maliit na recorder. Ang orihinal na kagamitan kung saan hindi pa nababawasan ang mga totoong sinabi ni Valeria. Isang katibayan na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Tumayo si Talaya mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang tindig ay naging matikas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang layuning hindi matitinag. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng lumang kapilya ay tila nagbibigay sa kanya ng isang bagong lakas. Hinarap niya si Kapitan Berting na tahimik na nakikinig sa isang sulok. Wala na ang bakas ng pag-alinlangan sa mukha ng dalaga. Oras na para maninggil, ang tanging nasabi ni Talaya, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng banal na lugar, nagbabadya ng isang unos na tatapos sa lahat ng dumi sa Hacienda Corazon. Sa loob ng Hacienda Corazon, ang hangin ay hindi na amoy sariwang pinya. Sa halip, ito ay nababalot na ng amoy ng usok mula sa mga makinaryang nagbubungkal sa lupang dati ay sagrado. Abala ang lahat para sa isang marangyang seremonya ng pagbubukas ng itatayong pasugalan. Nagpagawa si Valeria ng isang malaking entablado, pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak upang itago ang nabubulok na budhi ng kanyang pamilya. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay at bawat utos sa mga tauhan, mababakas ang isang nakapangingilabot na tagumpay. Naniniwala siya na sa wakas ay wala nang makakahadlang sa kanyang kasakiman. Sa isang sulok ng mansyon, nakatayo si Zandro sa tapat ng bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na lamang ng dating makapangyarihang bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga binunot na taniman ng pinya. Sa bawat ugat na hinuhukay mula sa lupa, tila may isang bahagi rin ng kanyang puso ang binubunot ng buhay. Wala siyang maramdamang saya sa tagumpay ng kanyang paghihiganti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang buhay na wala na ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Ang bawat hapdi ng kanyang konsensya ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa, subalit nananatili siyang bilanggo ng sarili niyang pride. Habang nagdiriwang ang mga kaaway, si Talaya naman ay tahimik na naghahanda sa ilalim ng pangangalaga ni Kapitan Berting. Ang maliit na silid sa bahay ng kapitan ay naging kuta ng katarungan. Kasama ang matanda, masusing sinuri ni Talaya ang mga dokumentong nakuha nila tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Lucas. Nadiskubre nila ang bilyon-bilyong utang ng binata sa mga mapanganib na sindikato na siyang tunay na dahilan kung bakit nagmamadali si Valeria na ibenta ang asyenda. Sa bawat piraso ng papel na kanyang hawak, tila nararamdaman ni Talaya ang paglakas ng kanyang loob. Hindi na siya ang batang mamatay sa takot sa isang sigaw ni Valeria. Siya na ngayon ang boses ng lahat ng mga manghahabi na binaliwala at inapi. Isinuot ni Talaya ang kanyang pinakamagandang damit, isang tradisyonal na kasuotang gawa sa pinakamino at pinakamahal na telang pinya na siya mismo ang naghabi ilang taon na ang nakalilipas. Hinaplos niya ang bemat ng tela, damang-dama ang bawat hibla na simbolo ng kanyang dangal at pagkatao. Habang tinitignan niya ang kanyang sarili, sa salamin, wala na siyang nakitang bakas ng kahinaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata
ay nagpapakita ng isang determinasyong kayang gumuho ng anumang pader ng kasinungalingan. Para siyang isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian mula sa mga magnanakaw. Nagsimula na ang seremonya sa hasyenda. Ang tunog ng masayang musika ay umaalingaw-ngaw, subalit tila may dalang sumpa para sa mga nakikinig. Tumayo si Valeria sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono habang malapad ang ngiti sa kanyang mga labi. Naghahanda na siyang magbigay ng talumpati tungkol sa pag-unlad na dala ng kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa kagalakan ng lahat. Ang malalaking pinto ng bulwagan ay biglang bumukas ng marahas, lumikha ng isang malakas na pagtama sa dingding na nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Mula sa maliwanag na sikat ng araw sa labas, isang silhueta ng isang babae ang lumitaw. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang tunog ng paparating na hatol. Walang iba, kundi si Talaya, nakatayo ng matikas at may dalang isang bagong uri ng liwanag na nagpatahimik sa buong Hacienda Corazon. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Kasama na ang mga mata ni Sandro na tila nakakita ng isang himala sa gitna ng impyerno. Diretso ang tingin ni Talaya habang naglalakad sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na hindi maaring bawiin. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa itaas ng entablado, ang mukha ni Valeria ay naging kasing puti ng papel. Ang mikroponong hawak nito ay dahan-dahang nanginig, habang ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot at galit. Agad na sumenyas ang matanda sa mga gwardya upang itaboy ang dalaga, subalit bago pa man sila makalapit, humarang si Kapitan Berting. Taglay ang awtoridad ng isang pinuno ng bayan. Itinaas ng kapitan ang kanyang kamay, isang hudyat na walang sinumang mangangahas na humadlang sa katotohanan. Anong karapatan mong bumalik dito? Ikaw na traidor na ampon. Sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. Umalis ka bago ko pa ipakita sa lahat kung gaano ka kadumi. Hindi natinag si Talaya. Umakyat siya sa entablado. Hinarap ang babaeng naging mitya ng kanyang kalbaryo. Hindi galit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nilamon na ng kasakiman. Inilabas niya ang lumang diary ni Señora Rosario. Ang balat nito ay tila nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Binuksan niya ito sa huling pahina at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Umaabot sa bawat sulok ng mansyon hanggang sa mga puso ng mga manghahabing nakikinig sa labas. Binasa niya ang bawat detalye ng pagkakaganti ni Valeria kay Carmela, ang pagpuslit ng kwintas, at ang lahat ng kasinungalingang itinanim nito sa isipan ni Sandro. Sa bawat salitang binibitawan ni Talaya, tila unti-unting dinudurog ang puso ni Sandro. Nakatayo ang lalaki sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng hinala at poot na inalalagaan niya sa loob ng maraming taon. Napatingin siya kay Valeria, na pilit pa ring tumatawa ng mapait. Sinusubukang baluktutin ang sitwasyon at palabasin na gawa-gawa lamang ang lahat ng iyon. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Isang peke ang diary na yan. Bulyaw ni Valeria, habang ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang noo. Sandro, huwag kang magpadala sa drama ng babaeng yan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Manang Fay mula sa likod ni Kapitan Berting. Hawak ng matanda ang orihinal na recorder, ang kagamitang naglalaman ng tunay na tinig ng kasamaan. Ipinindot ni Talaya ang buton. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ni Valeria. Hindi ang boses ng isang mapagmahal na tiyahin, kundi ang boses ng isang ahas na nag-aamin kung paano niya nilinlang si Sandro at kung paano niya gagamitin ang lupain
upang bayaran ang mga utang ni Lucas sa sugal. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa gulat. Ang mga manghahabi na dati ay nagtaboy kay Talaya ay napayuko sa matinding hiya at pagsisisi. Nayanig ang buong pagkatao ni Sandro. Ang matinding puot na nararamdaman niya ay hindi na para kay Talaya, kundi para sa babaeng tinawag niyang pamilya. Humakbang siya palapit kay Valeria. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na hinaluan ng pighati. Hinawakan niya ang braso ni Lucas na nagtatangkang tumakas at padarag itong hinarap sa mga pulis na kapapasok pa lamang sa bulwagan sa ilalim ng utos ni Kapitan Berting. Ang mga posas na bakal ay lumikha ng isang malamig na tunog sa pulso ni Valeria at Lucas, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanilang paghahari ng kadiliman. Nang dinala na ang mga ito palabas, ang bulwagan ay naiwang puno ng mabigat na emosyon. Loathingly na tumingin si Sandro kay Talaya. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Humakbang siya palapit sa dalaga. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pilit na humahanap ng mga salitang sapat upang punan ang lahat ng pagkakamali niya. Talaya, patawad. Ang tanging nasabi ni Sandro, ang boses ay halos pabulong na sa tindi ng dusa. Subalit dahan-dahang lumingon si Talaya. Ang kanyang mukha ay kasing tatag ng pader ng asyenda. Wala nang bakas ng galit sa kanya, subalit wala na rin ang init na dati niyang ibinibigay sa lalaki. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Sandro bago siya dahan-dahang tumalikod. Tapos na ang utang na loob ko sa pamilyang ito, malamig niyang sabi, habang ang kanyang anino ay dahan-dahang humahaba sa sahig ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malaking libingan para kay Sandro. Wala na ang ingay ng mga panauhin, wala na ang matitinis na utos ni Valeria, at wala na rin ang tanging liwanag na nagparamdam sa kanya na siya ay buhay. Nakatitig siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay, na dati ay ginamit niya upang saktan at itaboy ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan, ang pagtatapon ng damit ni Talaya sa putikan, ang malamig na pagtawag dito na magnanakaw, ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang konsensya. Hindi niya magawang maupo o magpahinga. Ang bawat bahagi ng Hacienda Corazon ay sumisigaw ng pangalan ni Talaya, nagpapaalala sa kanyang napakalaking pagkakamali. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sandro. Sa gitna ng muling pagbuhos ng malakas na ulan, na tila pakikiramay ng langit sa kanyang nagdadalamhating puso, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya alintana ang madulas na daan o ang limitadong paningin. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Talaya. Narating niya ang maliit na tarangkahang kahoy ng bahay ni Kapitan Berting. Dito, sa mismong lugar na nagbigay ng kanlungan sa dalagang kanyang dinurog, dahan-dahang lumabas si Sandro. Walang payong, walang anumang panangga. Hinayaan ni Sandro na mabasa siya ng malamig na ulan. Sa harap ng saradong pinto, dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng malapot na putikan. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahiran ng dumi, subalit hindi niya ito naramdaman. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang hirap ng katawan. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghikbi na pinipigilan niya sa loob ng maraming taon. Ito ang eksaktong sitwasyon ni Talaya nung gabi ng kanyang pagpapalayas. At ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanya ng may higit na bigat. Mula sa siwang ng bintana sa ikalawang palapag, nakatayo si Talaya. Nakasilip siya sa likod ng manipis na kurtina, pinapanood ang lalaking dati ay kinatatakutan niya na ngayon ay tila isang basang sisiw na humihingi ng tawad sa gitna ng unos. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Nais niyang tumakbo palabas, nais niyang yakapin si Sandro at sabihing sapat na ang parusa, subalit pinigilan siya ng alaala ng kanyang sariling pagdurusa. Ang bawat sugat sa kanyang balat
na nagmula sa pagkakadapa sa putikan noong gabing iyon ay tila muling kumirot. Alam niya na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Kailangan muna nitong dumaan sa apoy ng pagsisisi. Pagsapit ng madaling araw, ang ulan ay naging mahinang ambon na lamang. Natagpuan ni Kapitan Berting si Sandro na nakasandal sa tarangkahan. Wala nang malay at nanginginig sa tindi ng lagnat. Sa kabila ng kanyang galit sa binata, hindi natiis ng matanda ang kalagayan nito at tinulungan itong madala sa loob ng bahay. Si Talaya ang nag-asikaso sa kanya. Marahan niyang pinunasan ng noo ni Sandro ng basang bimpo. Ang kanyang mga galaw ay puno pa rin ng likas na pag-aalaga na hindi kayang burahin ng galit. Nang magmulat ng mata si Sandro at makita ang maamong mukha ni Talaya, pilit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Subalit marahang binawi ito ni Talaya at tumayo. Magpahinga ka na, Sandro. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, maaari ka nang umalis. Malamig na sabi ni Talaya, bagaman may panginginig sa kanyang boses. Naintindihan ni Sandro na ang mga salita ay hindi sapat. Bago siya tuluyang umalis ng umagang yon, iniwan niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang mga legal na dokumento na naglilipat ng buong pagmamay-ari ng Hacienda Corazon sa pangalan ni Talaya. Iniwan niya ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan, at ang asyenda bilang tanda ng kanyang pagsuko at pagkilala sa tunay na may-ari ng lupain. Umalis si Sandro na walang dalang anuman, kundi ang damit sa kanyang likuran, dala ang isang pangako sa sarili na hindi siya titigil hanggang sa maging karapat-dapat siya muli sa pag-ibig ni Talaya. Naiwan si Talaya na nakatingin sa mga dokumento, habang ang boses ng hangin ay tila nagdadala ng isang tanong na tanging panahon lamang ang makakasagot. Sapat na ba ang pagsasakripisyo ng lahat upang mabayaran ng isang pusong nawalan ng tiwala? 2 buwan ang mabilis na lumipas mula nang iwan ni Sandro ang lahat ng kanyang yaman. Ang Hacienda Corazon ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng pamumuno ni Talaya sa tulong at gabay ni Kapitan Berting. Isang madaling araw, habang ang hamog ay makapal pa sa paligid ng mga taniman ng pinya, naglakad si Talaya patungo sa lumang talyer. Nagulat siya nang marinig ang isang pamilyar na tunog. Ang ritmong nililikha ng kahoy sa bawat pagpalo ng silyar. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at doon ay so siya sa kanyang nakita. Si Sandro ay naroon, hindi na nakasuot ng mamahaling barong o mamahaling sapatos. Nakasuot lamang siya ng isang kupas na sando at pantalon na puno ng mantsa ng katas ng pinya. Ang kanyang mga balikat na dati ay tuwid sa pagmamataas, ay ngayon ay nakayuko sa masigasig na pagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at baso ng alak lamang ang hawak, ay puno na ng mga paltos at sugat na nagmumula sa maghapong paghawak sa masungit na hibla. Hindi siya humihingi ng atensyon, tahimik siyang naghahabi, ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay ay tila isang panalangin ng pagsisisi. Nang mapansin ni Sandro ang presensya ni Talaya, tumigil siya, ngunit hindi siya tumayo. Tumingin siya sa dalaga na may kasamang isang mapagkumbabang ngiti, malayo sa mapanghamak na tingin na ibinigay niya noong una silang magtagpo. Ipinaliwanag niya na hindi siya naroon upang bawiin ang asyenda, kundi upang maglingkod bilang isang simpleng manghahabi. Nais niyang bayaran ang bawat hibla ng tiwalang kanyang pinutol, kahit abutin pa siya ng habang buhay. Bagaman nananatiling matigas ang mukha ni Talaya, mayroong isang bahagi ng kanyang puso ang tila natutunaw sa tuwing makikita ang pagsisikap ng lalaki. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Sandro. Sinadya ni Talaya na ibigay sa kanya ang pinakamahihirap na gawain, mula sa pag-aani ng mga pinya sa ilalim ng nakatirik na araw hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng mga hibla. Walang reklamo, walang pagdadalawang isip na ginagawa ni Sandro ang lahat. Ang kanyang dedikasyon ay unti-unting napansin ng mga manghahabi. Ang galit ng komunidad ay dahan-dahang napalitan ng pagtanggap.
hanggang sa ituring na rin siyang bahagi ng kanilang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang nakapapagod na araw, nakita ni Talaya ang isang maliit na pakete sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Sa loob nito ay isang tuwalya at isang maliit na bote ng gamot para sa mga sugat sa kamay. Walang pangalan ang nakalagay, subalit alam ni Talaya kung kanino ito galing. Gamit ang maliit na sweldong natatanggap ni Sandro bilang manggagawa, mas pinili nitong unahin ang kanyang kapakanan. Napahawak si Talaya sa kanyang dibdib. Ramdam ang muling pagpintig ng isang damdaming inakala niyang patay na. Biglang bumuhos ang isang mahinang ulan, nagdadala ng malamig na simoy na tumatagos sa mga siwang ng bubungan ng talyer. Nakita ni Talaya si Sandro na nagmamadaling tinatakpan ng bat ang mga natapos na tela upang hindi mabasa. Lumapit si Talaya upang tumulong. Sa gitna ng dilim at tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong, nagdikit ang kanilang mga balat habang sabay nilang hinahawakan ang dulo ng bat. Ang init ng katawan ni Sandro ay tila isang lunas sa lamig ng gabi. Huminto si Sandro at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Talaya. Ang kanyang hawak ay hindi mapilit, kundi puno ng pagsusumamo. Tiningnan niya ng malalim ang mga mata ng dalaga. Ang mga mata na ngayon ay hindi na umiiwas. Sa loob ng maliit na puwang sa pagitan nila, tila muling nabuhay ang lahat ng mga pangarap na minsan nang nawasak. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang sakit, Talaya. Bulong ni Sandro, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, habang ang bawat salita ay tila nagmumula sa pinakamailalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Hinihiling ko lang na payagan mo akong mahalin ka ulit, araw-araw, hanggang sa muling maging buo ang puso mo. Naiwan ang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang hindi na nakatatakot, kundi puno ng mga pangakong naghihintay na muling habiing magkasama. 3 taon ang mabilis na lumipas, at ang Hacienda Corazon ay hindi na lamang isang lupain ng mga taniman, kundi isang simbolo ng pananalo ng pag-ibig sa gitna ng matinding pagsubok. Ang bawat umaga sa asyenda ay binabasag ng masayang ritmo ng mga silyar at ang tawanan ng mga manghahabi na ngayon ay may sapat na kinikita at maayos na pamumuhay. Ang mga telang pinya na nagmumula rito ay kinikilala na sa iba't ibang panig ng mundo. Dala ang kwento ng katapatan at pag-asa na itinanim ni Talaya sa bawat hibla. Sa gitna ng malawak na kandong ng mga pinya, nakatayo si Talaya at Sandro habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga daliri ay magkasanib na tila hindi na muling magkakahiwalay. Wala na ang bakas ng pag-aalinlangan o takot sa mga mata ni Talaya. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tunay na kapayapaan, na tanging ang pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Sa tabi niya, si Sandro ay isang bagong tao. Ang kanyang anyo ay masigla at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat sa bawat sandaling kasama ang babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. Binisita nila ang himlayan ni na Senyora Rosario at Carmela na matatagpuan sa pinakatahimik na bahagi ng asyenda. Nag-alay sila ng mga sariwang bulaklak ng duwa, isang tahimik na pagkilala na ang lahat ng kanilang tinatamasa ay bunga ng mga sakripisyo ng nakaraan. Sa harap ng mga puntod, naramdaman ni Sandro ang isang malalim na ginhawa. Sa wakas, ang hustisya para sa kanyang ina ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagbabalik ng dangal sa kanilang pamilya at sa lupain. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanyang puso, ay tuluyan ng pinalitan ng isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Malayo sa katahimikan ng asyenda, sa loob ng malamig at madilim na selda ng bilangguan, nananatiling mag-isa si Valeria. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pilak at ginto lamang ang nais hawakan ay ngayon ay nanginginig sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang yaman, at higit sa lahat, wala na ang kanyang pamilya. Ang bawat pader ng kulungan
ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat buhay na kanyang sinira at bawat kasinungalingang kanyang itinanim. Ang kanyang sariling kasakiman ang naging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Iniwan siyang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Isang simple ngunit napakagandang pagdiriwang ang naganap sa ilalim ng matatandang puno ng mangga sa gitna ng asyenda. Isang kasal na dinaluhan ng lahat ng mga manghahabi at ng mga taong naging saksi sa kanilang kwento. Si Kapitan Berting ang tumayong ama ni Talaya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha habang iniaabot ang kamay ng dalaga kay Sandro. Sa harap ng dambana na pinalamutian ng mga hinabing tela, nangako ang dalawa na hinding-hindi na muling hahayaang maputol ang hibla ng kanilang pagmamahalan. Habang dahan-dahang hinahalikan ni Sandro ang noo ni Talaya, sa gitna ng palakpakan ng lahat, isang boses ang umalingaw-ngaw sa isipan ng dalaga. Ito ang boses ng katotohanang natutunan niya sa gitna ng lahat ng hirap. Ang tunay na pag-ibig ay hindi puro tamis at ligaya lamang. Ito ay ang matapang na pagpili na magpatawad sa gitna ng pagkakanulo at ang lakas na magsimulang muli mula sa mga pira-pirasong bahagi ng isang pusong nawasak. Sa Hacienda Corazon, ang bawat bagong umaga ay isang paalala na hangga't may pag-ibig at katapatan, palaging may pag-asang maghabi ng isang mas magandang bukas.